issue na to, Mr. Marcos, dumikit na yun sa kaluluwa mo. Hindi ako aatras dyan sa aking aligasyon kasi totoo yan. Pati Korte Suprema, minanipula ni Lisa Marcos. Dito ko yan ilalatag lahat para sigurado umabot tayo sa Korte Suprema. Doon tayo magkikita. Tingnan natin sino madispar. Pangina mo. Yeah. I have found the right opportunity to tell the world how Lisa Marcos manipulated the Supreme Court. And it will be shocking kung paano niya ginawa yun. Sabi ko sa iyo, don't cross the red line. Because if you cross the red line, di kita aatrasan. Tangina mo. Buong tapang na naman maglalabas ng baho ni Lisa Marcos si Atty. Glenn Chong. Nasa tatad na siya sa mga kaso mula sa galamay ni Lisa Marcos at hindi daw siya atras sa kanyang mga paratang sa mag-asawang Lisa at BBM. Dahil sinabihan na niya ito na don't cross the line, kaya lalabanan niya ito at pasabugin pa niya ang isang baho na ginawa ni Lisa Marcos na pati ang Supreme Court ay binaboy din ito. You've been hounded by these allegations even when you were young. Hindi ito sumipot ngayon lang dahil naging pangulo ka. Nandyan na yun. Inuusig ka na. Parang yung issue na to, Mr. Marcos, dumikit na yun sa kaluluwa mo. Kasi ito yung ginagawa mo. Ngayon na ika nga, naabutan ka na ng justice. Di ba? Even if it's late. Yeah. And at the peak of your career, na minanipula mo din naman ang eleksyon hindi naman ako aatras doon sa aking aligasyon, minanipula mo ng iyong asawa yung eleksyon. Hindi ako aatras dyan sa aking aligasyon kasi totoo yan. Tulad kay Agent Morales. Si Agent Morales, hindi umaatras dahil alam niya totoo yung ginagawa niyang dokumento. Alam niya, kaharap niya yung informant niya. Nakita niya yung picture ninyo, nagsisingot kayo ng cocaine. For your information, Pangulong Bangag. Joke box si Mr. Morales, si Agent Morales, dahil nagtangka ang asawa mong suhulan. Diba? Ipapakita niya yung video, yung patunay niya, nagtangka ang asawa mong si Lisa Araneta Marcos, Marcos, na suhulan si Agent Morales. In other words, kayo rin, naghulog din kayo ng coin doon sa joke box na tinatawag na Agent Jonathan Morales. Hindi tinangka. At hindi kinanta yung kanta ninyong gusto. So, hindi joke box si Mr. Morales, si Agent Morales, hindi joke box. Ikaw, Marcos, you're such a big joke. Kapag pinigilan nila yung testimony ni Agent Morales, baka matulad envelope doon sa impeachment trial ni President Estrada. It ended up in the streets. And Marcos and the Marcoses, itong dalawang mag-asawang Marcos may just find themselves sailing across the Pasig River out of Malacanang. Well, Lisa, I'm living up to being maisog. Maisog talaga ako kasi kinakasuhan mo ako. But remember, Lisa Marcos, hindi pwedeng ikaw lang magkaso-kaso sa akin. Tandaan mo, ngayong Lunes may papadala akong sulat. Lunes, Martes, any one of those 3 days. May papadala akong sulat doon sa Committee on Elections. Pantayan mo kasi ikaw tatargetin ko dyan. Hindi pwedeng ikaw lang pala, Lisa Marcos, ang magkakakaso-kaso sa akin. Kakasuhan niyo tayo. Yeah. Because that would be an opportunity to tell the world na minanipula ni Lisa Marcos ang Korte Suprema mismo. Dito ko yan unang binitawan. Dito ko isasagot yan, Lisa Marcos. Tingnan natin. Wag mo akong takot-takotin kasi lalabanan talaga kita. Pati Korte Suprema, minanipula ni Lisa Marcos. Dito ko yan ilalatag lahat para sigurado umabot tayo sa Korte Suprema. Doon tayo magkikita. Tingnan natin sino madispar. Pangina mo. Yeah. Tao ka rin lang. Hindi ka Diyos. I have found the right opportunity to tell the world how Lisa Marcos manipulated the Supreme Court. And it will be shocking kung paano niya ginawa yun. Sabi ko sa iyo, don't cross the red line. Because if you cross the red line, di kita aatrasan. Tangina mo. Hindi mo pwedeng i-deny itong sasabihin ko. Dahil dumaan ka sa bank account ko. Sige. Dumaan ka sa bank account ko. Natandaan mo? Sige. May ebidensya. Pick a fight. May exhibit pa.
to pick a fight with me. Kilala mo ako, Lisa. So, nandyan na yan. So, everywhere we go, people will come out to listen to our message. And Lisa Marcos cannot afford me talking na ninakaw nila yung eleksyon nila, dinaya nila, kung sa Bisaya pa, nilawgaw nila. Actually, yung Dumaguete rally gave us a lot of hope. Actually, kami lahat dun tuwa. And no one is happier than President Duterte. Tingnan mo mukha ni President Duterte, paliwalas. Yeah, nakita ko nga. King, nakita ko siya, sabi ko, I think he got the message na kahit paharangin tayo, litu-lituhin yung tao, haharangin yung mga nakamotorcycle from other parts of Negros Oriental. Here you have people there. Nakausap ko yung mga police sa airport nung balik na kami ng Manila. Sabi ng police doon, sir, nandun ako kagabi. Nakinig ako sa inyo. Wow. Off duty. Oh, kinuha ko yung anak ko, dinala ko doon na nakinig kami. Instead of na discarrel kami, naging successful yung rally. And then, nalaman ko ng yung mayor, di ba yung mayor, dinawit niya yung permit, di ba? Dinawit niya yung permit. Yeah. Narinig ko na nagbigay uli ng permit ng gabi na yon. Nagrarally na kami naman ng permit. And then, gusto niya makipag-message Duterte. Gusto niya makipag-usap kay Duterte, but I heard na ni-refuse ni Presidente. Kasi nga, hindi man yung ginawa ni Mayor. I have much respect for officials, pero hindi po pwedeng ganyan. Hindi pwedeng mag-issue kayo ng permit, you give us your word, nakapag-organize kami, nakapag-prepare kami, tapos at the last minute, bawiin ninyo. Tapos, on the day, the rally itself, ando na kami sa video, magbibigay ulit kayo ng permit. Para naman tayong nagkaguhan dito. So I can understand kung ayaw ni Duterte makipag-usap sa kanya. Because gusto niyang makipag-usap kay President Duterte, ayaw na. Kasi nga, nagalit din yun. I mean, that's understandable. Ito yun, mga kababayan, the underlying reason. I mean, ano bang underlying story na makikita natin dyan? Hindi kami preparado. Di ba? Mga kababayan, tandaan ninyo ito. Hindi kami preparado. Sabi ko nga sa inyo, nawindang kami. Ako, si Harry. Whether matutuloy o hindi, nobody was telling us na ito na yun, punta na kayo. Si Harry took the initiative, punta na tayo, mauna na tayo doon para mag-agalit tao. Thank you, Spoke. And then eventually, nung lumipat kami doon sa Quezon Park, that's Freedom Park in front of the cathedral, the side ng City Hall. Dumami yung. So anong ibig sabihin doon, mga kababayan? Despite the fact na naguguluhan ng tao kung matutuloy hindi, dumami yung tao. Alam ko may mga pulis pa nga doon eh. Mga pulis na hindi naka-duty pumunta doon. Kasi nakausap ko sa airport eh. Oh, eto. Gising. Anong ibig doon, mga kababayan? Merong ano sa tao. Ito tao na to. Ang tao na ang gustong lumabas at makinig sa mensaheng pinapakita o pinapaabot ng maisog rally. Sila na mismo ang naghanap ng paraan na kung nasaan na ba itong rally na to, kung natuloy ito, punta na tayo. Oh, because they would not have gathered those people in such a short notice. Remember, from the Freedom Park ng Capitolio to the Quezon Park ng Cathedral, it's only about 1.5 kilometers away. That's about 10 minutes walk. Din yun malayo-layo din yun pag naglakad ka. Tapos dumami yung tao. Actually, dumami yung tao doon pa sa dulo. Pumunta ako doon sa dulo eh. Kinausap ko yung, may kinausap ako doon na kasama kong congressman dati. So alam mo na yung Ate Claire kung sino. Nandun siya. Ka-helmet lang siya para hindi siya makilala. So, kasama ko siyang congressman dati. So pinuntahan ko siya. I embraced him to show to him na walang pagbabago. Sa pakikitungo ko sa iyo, even if I'm here and you're there, nandito ko sa tablado, nandiyan ka sa baba, nakikinig sa amin. Pero ito mga kababayan, they are willing to go out to listen, hinahanap nila. Ito, movement na to galing sa tao mismo. Ang tao na mismo, ang lumalabas, ang tao na mismo naghahanap nasaan ang maisog rally. Despite na na ginugulo nila. Kahit kami, hindi namin alam kung matutuloy o hindi. Pero ang tao lumabas.
Dahil gusto na nila. This is the moment. Kaya't narito pa ang mga komento mula sa mga netizens. Napakasakit para kay Atty. Glenn Chong. Nag-effort siya ng money at buhay niya. Pati kaibigan niya na buwis ang buhay. Napaka-unfair nila. Yun ang igaganti nila kay Atty. Glenn Chong. Very loyal si Glenn Chong sa mga Marcos. Pinaglarawan pa nga niya yan. Suddenly, di nakilala. Mas masakit din nangyari kay Atty. Rodriguez. Nangayayat kakadepend kay Marcos. Tapos, kinawawa in the end. Sa highest level, pag hindi pa naman nagising ang mga nagtutulog-tulogin dyan, ewan na lang. Senate and Congress, wag naman puro duwa. Itsura pala nung babae, ng belat sa inauguration, tapos yung mata niya, iba talaga ang dating, napaka-hypocrite. Ito talaga pagkakatiwala ng Marcos. Sana Las Marcos na to. Sana, natauhan na ang mga bobong bumoto sa kanya. Sabi na nga hindi lahat ng araw iyo, karma is just resting, but never dead. We are calling the attention of Senate and Congress. Anong masasabi nyo dito? We need your action immediately. Dapat lipulin nyo, mga salot, si Kuting at asawa niyang ahas. At ismags, kawawa na mga Pilipino, lalo na kaming mahihila. Meron pang nagmamalasakit para ilaban ang katotohanan. Tama si Atty. Tao, ang isa sa may mga true story about Lisa M. Hope pansinin ito ng Senado. May God protect you, Atty. Na pinaglaruan nila si Atty. Chong at ginamit nila. Kailangan magkaisa na talaga tayo mga kababayan ko dyan sa Pilipinas at dito sa abroad. Tanggalin na ang administrasyong sindikatong yan sa Malacanang at pati na rin ang Smart Magic. Progress ng mga Pilipino na naloko ng Smart Magic na ito. Gamitin ang boses natin para mawalan tuluyan yan. Para di na magamit pa sa susunod na eleksyon. Grabe talaga. Pagkaupo, ayan ang smuggling, importation. Kaya pala hinawakan niya agad ang DA. Wala lang. Very normal sa kanila ang lahat. Sad to say, ang bago ay tanim kaso. Napanood ko kay Maharlika, a woman of integrity. Saludo po ako sa inyong lahat na may malasakit sa bansa natin. Po Sir Glenn Chong, magtataka ka kay Marcos na dati kinalaban niya ang Smartmatic. Dahil sa dinaya daw siya. Pero ngayon na may karapatan o kapangyarihan na siyang palayasin ng Smartmatic, ay bakit di na niya pinapansin? Kababain ka, Mr. President. Sarap buhay na kayo. Ngayon, dahil nasa posisyon na kayo, wala nang ingay si Kuting at ahas tungkol sa Smartmatic. Dati, galit na galit kasi nadaya siya. Ngayon, sila na ang nandaya. Trusted si Atty. Glenn. Maraming salamat sa pagbubulgar mo, Atty. Glenn. Now, alam na namin ang lahat. Connect na lang at kasabot na rin nila ang mga narco-politician, drug lords and protectors, smugglers. Kaya sa Bucor, tinanggal rin nila si DG Bantag. Kasi alam nilang di sila makaporma kay Bantag. Kaya ayun, tropang kultong dilawan na personal recommended ng BFF na Lisa. Budlot mata. Totoo po talaga lahat ang sinabi ni FPRRD. Hindi talaga makakonect si PBBM sa karamihang Pilipino na below average. Hindi niya alam ang buhay ng mahirap. Pero maraming mayayaman na malakas ang konsensya. Pero ang presidente natin, guilt-free. Wala lang kahit anong ngaknak natin. Pasok sa tenga, labas sa kabilang tainga. Kahit konting habag man lang sa mga tao, wala talaga. Kung wala po kayo at si Maharlika, bagong lipunan, paano na? Sila ang nagmamayari ng Pilipinas, PBBM, Lisa Araneta, Martin Romualdez, Kuting at ahas, ayaw sa katotohanan, gusto nila sa kadiliman, mga demonyo. Malawang ahas na to, baka tatakbo pa ng presidente, mas matindi ang kilikili power nito. Talaga ang Pinas pag hindi gumising ang Pinoy. Ang tingin ko nga, baka iba pang martial law para di na sila makaalis sa pwesto. Yan ang kabilib siyo, Atty. Glenn Chong, sa paninindigan mo. Basta tama at kapakanan ng taong bayan, ipaglalaban mo. Tama ka, Atty. Glenn Chong. Di ka na dapat dyan magdidikit kay Kuting ng Norte, kay BBM, budol-budol man. Dahil sira na siya sa paningin ng taong bayan at puro palpak ang pagpapatakbo niya ng ating gobyerno. Adik si BBM, kaya paloko-loko, takbo ng bansa. Hindi niya alam ang totoong kalagayan ng bansa, smuggling sa DA, pulbenta na rin, PubCorp for sale, pondo ng PhilHealth, next target. Lahat ng pagkakapirahan gagawin nila, pahirap ng pahirap. Ang pala si Glenn Chong, galit pa naman ako noon sa kanya. Kasi nga kala ko maka-BBM, sa taong bayan pala, pinaglalaban niya. God bless sa'yo pag nasa bayan ang puso mo. Anong masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.